Paano nga ba magrehistro ng motorsiklo? Gusto mo bang malaman? Samahan niyo ako at ituro ko sa inyo ang step-by-step process base sa aking nalalaman. At huwag niyo i-skip ang video at samahan niyo ko hanggang sa huli at sa huli niyo malalaman kung magkano ang nagastos ko sa pagre-rehistro ng motor. Okay, ang una natin gawin ay hugasan muna natin ang ating motor para presentable naman tignan pagdating sa LTO. Pangalawang tips ko sa inyo ay siguraduhin nyo na mag-function lahat ng switch ng motor nyo. Kaya pagdating sa LTO, sa MBIR test, papasa tayo. So, i-on natin yung motor natin. Tsaka, click yung start. So, nag-start na yung motor. Click the headlight. High, tsaka low. High, low. High, low. Saka yung left switch, left natin kung gumagana ba, gumagana naman. Saka yung right, gumagana naman. Saka yung ating horn, gumagana naman. So sa likod naman tayo. So, ito yung signal sa right. Gumagana naman at saka ito yung signal sa left. Gumagana naman. Ito yung brake light sa rear, sa likod. Yan, gumagana. At saka ito yung sa harap. Yan, gumagana naman lahat. Sa pangatlong tips natin sa ating motorsiklo, kung anong kulay ng motor mo sa yung certificate of registration ay yun ang susundin mo. Halimbawa sa akin, black at yellow. Ito yung sticker ko, yellow at saka black yung motor ko. At huwag mo ding baguhin yung size ng gulong. Standard size lang to. At saka yung mga ilaw ng motor mo, huwag mong baguhin para iwas penalty. Yung mga headlight at saka signal light. Yun lang siguro. At saka ito pala yung side mirror. Ito yung standard na side mirror ko. So, sinasadya ko tong ilagay itong carrier at saka top box ng motor ko para matignan ng LTO kung papasa ba to, kung may bayad ba wala. Ito. So, tignan natin pagdating natin sa LTO kung papasa ba to. Aftermarket naman tong top box na to. Alright mga Mars and Pars. So, pang-apat na tips natin ay tayo na lang ang magkuha ng ating stencil ng ating motorsiklo sa chassis number at saka stencil ng engine number. So, pag stencil ng ating motorsiklo, kailangan natin ng puting bond paper, gunting, scotch tape at saka carbon paper. Pero wala tayong carbon paper, tipid tips na rin to. Oling ang gagamitin natin. Ito oling. So, ang pag-stencil ng ating motorsiklo, yung chassis number ay andito lang to sa ilalim ng upuan natin. So, ito stand. So, ang pag-stencil ng ating motorsiklo ay yung itong uling ay itapat lang natin dito sa itong numero ng ating chassis number. So, pahidanan to ng uling, ganyanin lang. Kung mayroon kayong carbon paper lang gamitin nyo. Pero wala tayong carbon paper, tipid tips na rin to. Uling ang gagamitin natin. So, itong scotch tape ay tapat lang natin dito sa chassis number. Ganito lang. Ganyan. So, ganyan. So, idiin mo lang yung
makita yung ano, number at dumikit sa scotch tape natin. Ganyan lang. So ito. Okay, meron na tayong chassis number. So ilagay natin to sa puting papel. Buntingin muna natin to. Ito na yung chassis number natin. Lagay natin dito sa taas. Chassis number. Lagyan natin ang pangalan. Chassis number. So, ang pagkuha naman ng engine number natin ay, yung engine number natin ay nasa ilalim ng motorsiklo natin. So, ito. Lagyan lang natin ang o-ling. Ito yung engine number natin ng Mio. So, pahiran lang natin ang o-ling to. Ganyan lang. At saka itapat natin tong scotch tape na ginunting natin. Ito yung scotch tape at saka ito yung engine number. So, ganyan lang. Itapat lang para makita yung engine number natin. Para padikit natin to sa MBIR form ng LTO. Okay, may engine number na tayo. Ito. So, ilagay natin dito sa baba. So, yan, engine number. So, sulatan natin ang engine number para hindi tayo magkamali. So, right mga Mars and Pars, ito lang yung pag-stencil nating motorsiklo. Yun lang ang mga procedure natin. So, tipid tips na rin kasi pagdating natin sa LTO, pag wala kang stencil, mayroon naman mag-stencil doon. Ang bayad ay 30 to 50. So, tayo na lang mag-stencil kasi pagkatipid pa tayo. Okay? Alright mga Mars and Pars, good morning. Magpapa-emission tayo ng ating motorsiklo. Dito lang yan sa ano, maraming mission test dito sa Mandawi City. Dito tayo. Tatlo kasi sila dito na emission center. Either ito or dito. Yung OR, CR natin at saka OR ang iligay natin sa emission center. Masih. $450. Alright, mga Mars and Pars, kukuha na tayo ng CTPL insurance sa motor natin at dito kukuha sa lugar namin na mas mura lang dito. At note ha, hindi ito sponsored. Dito kukuha sa kanila kasi yung motorcycle nila ay 300.40 lang dito. At prepare natin yung ORCR natin. Yun lang ang kailangan nila. Alright, so mga Mars and Pars, tapos na tayong kumuha ng insurance natin. Ito yung insurance natin. Dalawang kopya to kasi yung isa sa'yo at saka yung isa ipapas mo sa LTO. Wala pang 5 minutes nakuha ko na. Alright mga Mars and Pars,
sa pag-renew ng ating motorsiklo, ito ang mahalagang dokumento. 6 ito at pakita ko sa inyo yung 6 na dokumento. Unang dokumento ay itong LTO Client ID Number. Yung LTO Client ID Number ay makita mo yun sa official receipt ng motor mo. Pangalawa, ito yung insurance na kinukuha ko doon sa insurance company. Insurance ng CTPL insurance ng motor mo. Pangatlo, ito yung past smoke emission test ng motor mo. Pang-apat, ito yung certificate of registration ng motor mo. Photocopy of certificate of registration. Pang-5, photocopy of official receipt ng motor mo. At saka pang-6, yung kinukuha natin kanina na chassis number at saka engine number, yung stencil nila. Ito lang yung mahalagang dokumento na tinitingnan ng LTO pagdating mo doon sa kanilang office. Bago ka bigyan ng MBIR or Motor Vehicle Inspection Report, i-check pa nila ito bago ka bibigyan. Dapat natin to makumpleto para wala nang diretso-diretso na ang ating pagre-register na ating motorsiklo. Okay, samahan niyo ako at pupunta tayo sa LTO Medellin. Okay? Alright, mga Mars and Pars, samahan niyo ako at pupunta tayo sa LTO Medellin. Okay. Samahan niyo ako. Pupunta na tayo sa LTO Medellin. Tara, let's! Okay, mga Mars and Pars, nandito na tayo sa LTO Medellin. So, ang unang gawin natin ay i-pass natin yung mga dokumento natin sa MBIR LTO officer. Ito na yung dokumento natin at ipapass natin to sa MBIR LTO officer. Magkog MBIR form. Medical. Okay, ito na yung MBIR form natin. Saka pilapan lang natin to. So, ito yun. Land Transportation Office Motor Vehicle Inspection Report. So, kung ano yung nasa certificate of registration mo, sundin mo lang yun, name, address, saka mga classification. So, una tayo sa name at saka address. Oras pala natin ngayon ay 1:20. So 1:20 tayo dumating dito sa LTO Medellin. 1:20 o 1:25 na. So
So mag-fill up muna tayo dito. So type of registration, check mo lang tong renewal. Date ngayon 8/14/2024. Tumbang type of vehicle MC. Classification. So dito tayo sa classification. Make Yamaha. Itong make Yamaha yung ilagay natin. Sundin lang natin dito sa certificate of registration natin. So classification ano tong classification? Yamaha EOI 125. Plate number, motor vehicle number. So yung engine number, motor vehicle number E3R 14896. Chassis number. So ito yung chassis number natin. PA 0157360. File number 0701 So check tong gas, yung plate number natin ay yung temporary plate number natin ay 070108. Lagay natin dito 070108. Color black and yellow. Type of body MC without sidecar. Series number, may series dito, so sundin lang natin to. MIUI 125 BB34. Year model 2017. So lagay din natin dito 2017.
Number of displacement. So wala na siguro to. 125. Number of displacement 125. Number of cylinder 1 lang. 1 cylinder. So okay na to, na ano na natin lahat, na fill upan na natin lahat. Tsaka ilagay na natin yung stencil natin na chassis number at saka engine number. So ito na yung ano, scotch tape at saka ballpen. Yung engine number ay ilagay natin sa left at saka yung chassis number ilagay natin sa right, yung stencil yung dalawa. So ito yung ano, silbi ng ating gunting at saka scotch tape. Ito, so ito yung chassis number, yung wag nyo lang guntingin yung ano, number. Ito yung chassis number, so ilagay natin dito yung chassis number natin sa right. Yung engine number naman ay guntingin din natin. Ito, nasa baba. Engine number or motor vehicle number. So ilagay natin dito sa baba, sa left side. So itong engine number natin ilagay natin sa left side dito, sa baba, sa MBIR form natin. So ito, scotch tape lang natin dito. Yan, at saka guntingin na natin. Yan, okay na to, na-fill up na natin lahat. At saka ipas natin balik sa LTO officer o sa guard, kasi siya yung magbigay sa LTO. Okay, tapos na tayo at ibigay na natin to sa guard para ma-inspection yung dokumento natin. Ito. So maghintay lang tayo sa tawag para MBIR. Okay, tapos na tayong mag-inspection at saka nakalinya na yung ano, dokumento natin. Alright, mga Mars and Pars, okay na tayo at na-release na yung official receipt natin ng LTO Medellin. Anong oras ngayon ay 2:23. Isang oras lang yung ano, transaction dito at napakabilis lang. Pero depende na rin sa ano, mga tao dito sa LTO. Medyo wala tao ngayon pero kaya mabilis.
So, ito na yung official receipt natin. At nabayaran ko ay 354.50. Dahil yung top box top box ko sa aking motor ay may bayad na 100 pesos dito sa taas. Kayo, pag may top box din kayo, pag nag-register kayo, may bayad na yung top box na 100 pesos. Pag walang top box to, yung motor ko ay, yung mabayaran ko ay 254.50 lang. So, thank you LTO Medellin for the fast transaction. Salamat. Okay, sum up lang tayo sa ating nagastos sa pag-rehistro ng ating motorsiklo. Yung emission test ay 450, yung CTPL insurance ay 300, saka itong official receipt ay 354.50. So, nagastos ko lahat ay 1,104.50 lang. So, kung may oras kayo, kayo na lang mag-rehistro sa inyong motor at makasave pa kayo. Alright, mga Mars and Pars. Bye-bye!